Okay, switch on natin. Mana yung fan. Ay, gagi, oh. Nag-release siya, oh. Nag-release siya ngayon, oh. Kanina, wala, ah. Okay, nag-release siya, oh. Gagi, natakot. Nakatapos natin gumawa ng Sakura na AB9000. Pasingit ito ng mga gawain bago tayo umuwi. Okay, bago tayo magbakasyon. Sabado de Gloria ngayon. Bukas is magbabakasyon tayo. Ngayon, ito singit muna tayo mga integrated, ah. Kevlar GX 5UB. Yan, Kevlar GX 5UB Pro na integrated amplifier. Ito guys, sa totoo lang, medyo hindi sa naninira tayo, ah. Medyo malamya or hindi siya ganun katibay yung Kevlar ngayon. Lalo itong klaseng unit. Madalas na problema nito is ayaw mag-relay. Nagkakaroon ng contact yung linya sa my board. Ang kwento ng may-ari nito is pabalik-balik na to sa may kabilang shop. Okay, pabalik-balik na. Na yun at paulit-ulit yung problema. And then sinabi ko naman na marami na akong na-encounter ng itong klaseng unit na ganoon talaga yung problema. Kahit dito sa akin, na-encounter ko yan. Okay? Meron pa akong kasunod niyan. At yun din, oh. Yung nakapatong na yun, oh. Yan, Kevlar na ganitong model din yun. Na nakadalawang balik na sa akin din yun. Pangatlo na rin ngayon. Although, na rin. Isang taon na rin. Ngayon, eto. Ang issue nito ay ayaw mag-relay. Walang audio. Okay? Yun pa rin daw sabi ng may-ari dati. Wala na naman daw ng audio. Kaya dito naman sa atin ipapasubok gawin. Okay? Ayan, on natin. Mapapansin nyo, wala kayong marinig or wala tayong marinig na lagatik ng relay. Meaning, may DC out yan. Maaring may DC out. Okay? Ano ba bang gagawin natin? Tanggalin na natin ito. Buksan na natin. Bali, walking client natin ito. Nakalas ko na yung pinakatakip niya. Ngayon, salang tayo ng tester. Tingnan natin kung saan banda yung may DC na lumalabas. Okay, ground. Ayan, lagay natin sa ground. Tapos naka-rinse tayo ng 50. Okay, switch on natin. Mana yung fan. Ay, gagi, oh. Nag-release siya, oh. Nag-release siya ngayon, oh. Kanina, wala, ah. Okay, nag-release siya, oh. Gagi, natakot. Natakot siya. Sakit niya to, eh. Yung nangingitim yung ilalim, tapos nagkakaroon siya ng corroded. Nagkakaroon siya ng DC. Magalaw-galaw. Okay, wala naman, oh. Tapos dito, check natin yung emitter side niya. Okay, wala naman. Good naman, oh. Ay, nako. Kaya sabi ko nga sa may-ari, sabi ko, isa sa mahirap gawin yan, yung ganyang klaseng trouble, eh. Ngayon, good yan. Wala tayong gagawin na or wala tayong papalitan. Kundi, maklasin natin ito, tapos babarnisan natin. Okay, kuskusin natin yung board, tapos babarnisan. Kasi, nangingitim minsan ito. Okay, tingnan natin ha, kung yun yung nagiging nangyari. Natanggal natin yung board, and then confirm nga. Paano ko nasabing confirm na yung issue nga na nangingitim, yun yung problema rin nung una nito. Kasi kung mapapansin nyo, kinuskus na rin nila, oh. Kasi nakatatlong balik na daw ito sa may pinanggawaan din ng una. Ito guys, hindi tayo naninira dito. Kasi kahit sa akin, nangyari din ito. Sa mga Kevlar itong klaseng design, may mga ginawa rin ako nito na minsan pabalik-balik din. May time na hindi siya gumagana kasi hindi siya nag-relay. Wala kang makitang sira na pyesa, dito lang galing. Kung mapapansin nyo, yung linya na to is nangingitim. Ayan, yung mga pagitan na yan, oh, nangingitim. Focus yan, mga nangingitim yan, oh. Diyan, nagkakaroon siya ng corrosion hanggang sa magkakaroon siya ng DC out na negative. Take note ha, negative ang lalabas dito sa may emitter. Ngayon, DC out na. Siyempre, hindi na mag-relay yan. Okay? Mintik na yan. Kaya, nasabi ko na hindi siya ganun katibay. Okay? Ito lang naman, yung board na to, dapat i-improve ng kwanto. I-improve dapat ng itong brand to, yung disenyo nila na kapag tataka bakit nangingitim. Tapos, siyempre, ang liit ng pagitan, no? Ang liit ng pagitan ng linya.
Once na mangitim yan, kabilaan, magkakaroon na siya ng daloy ng kuryente. Hanggang sa minsan nasusunog yung board. And then magkakaroon ng DC. Okay, wala tayong ulit ibang gagawin dito kundi kuskusin na naman ito. Yung kuskusin natin ng steel brush to. Tapos babarnisan natin. Okay? Paano naman magbabarnis? Tingnan natin kung tatagal yung method na gagawin natin. Okay? Tapos proceed tayo sa ibang mga trouble niya kung may trouble pa. Okay, kuskusin ko lang ng steel brush. And then ito guys, bago kayo magkuskus ng steel brush or magkuskus nito, i-discharge muna itong kapasitor. Yan, dalawang kapasitor niyan, discharge muna. Na-brush na natin to. Ayan, tapos yung brushin, mag-apply tayo ng ito, electrical varnish. Yan, kunti na lang oh. Although meron pa ako sa bahay. Yan, ito din yung varnish na ginagamit sa pag-rewind ng mga transformer. Ngayon, babrasin lang natin to. Pairan natin lahat ito para iwas corrosion. Okay? Yung mga ganong method, minsan tumatagal din naman eh. Epektibo rin naman. Kaysa kuskusin mo lang siya na wala kang i-apply dyan na varnish, ay wala, babalik at babalik. Dating ginagamit ko, kung wala akong varnish, kahit yung clear na epoxy, pwede rin. Yung clear na epoxy, pwede yun. Isprayan mo lang ito. Okay rin naman yun. Okay, meron tayong varnish ngayon. Varnish ang gagamitin natin. Okay, ngayon, papairan ko ng varnish. Nakapag-apply na tayo ng varnish. Yan, kumikinang-kinang siya, oh. Diba? Parang dating yan is solder mask. Okay, ayan. Electrical varnish na bibili yan sa mga hardware. Na yung mga nagtitingga ng electrical supply ba. Ayan, meron yan sila. Hanap lang kayo. Kung wala man sa Dico, meron. Okay, ngayon, balik natin to. Dito naman sa may back panel, sa may kwan niya, dito wala ka naman makitang problema, oh. Ang linis, oh. And then, isa pa sa napapansin ko dito is lumubo yung kapasitor nito. Pero dito, wala, okay naman, di naman siya lumubo. Okay, balik natin, tingnan natin kung ano magiging labasan nito. Naibalik na natin yung board. Ngayon, naglagay na tayo ng speaker, isang speaker lang. Ayan, tapos, audio input. Ngayon, yung isang medal na kakabit, hinaan lang natin o saglit lang na audio kasi Sabado de Gloria ngayon. Di tayo pwedeng magpalakas, nakakaya naman. Okay? Marinig natin nagkaroon ng audio, okay na yun. Okay, naka-input A rin naman tayo. Ayun, nag-relay ha. Ulitin natin. Okay, nag-relay. Ito guys, yung method na yan, yung pagbabarnis, napaka-epektibo niyan. Okay, laptop natin gumagana. Okay, ngayon. Ayan, meron, no? Tapos, hindi ko dala yung cellphone ko na isa, na pang Bluetooth. Although, tinisting ko na. Yung iPhone natin na to, kinunik natin dyan. Gumagana naman yung, yung Bluetooth niya. Okay, sa input, okay rin. Okay, naan lang natin. O, saglit lang. Mahirap na, nakakaya naman. Bilang Katoliko tayo. Okay, ngayon, FM natin. Yan natin. Ay, wala palang istasyon siguro ngayon. Tingnan natin. Okay, 90.7. Meron. Ano? 90.7 yan, ha. Okay, working. Pati yung Bluetooth nito, na-testing ko na eh. Na-connect ko na. Okay na. Yun lang. Okay na yan. Pahabain pa ba natin? Ang problema talaga nito ay hindi siya nag-relay dahil sa corrosion. Kapag ang gagawin mo dyan, kukuskusin mo or magto-troubleshoot ka dyan, nung dati na hindi ko kabisado rin yung problema nito, na puro halos integrated lang din ginagawa ko, trouble ka ng trouble yan, kalas ka ng kalas ng pyesa dyan, may hirapan ka kasi kalas ka ng kalas, wala ka naman makitang sira. Yung pala, dahil lang sa nangingitim talaga, pag kinuskus mo yun, babalik sa normal. Ngayon, mga ilang araw, ilang linggo lang, or buwan, babalik na naman kapag bumalik na naman yung itim. Hindi ko alam kung anong meron sa board na to, bakit nangingitim siya. Okay? Kaya, lagi kaming may varnish yan, electrical varnish na yan, no? Pang contra corrosion yan. Okay, sana nakapagbigay idea tayo kahit sa maiksing video lang tulad nito kung paano mag-repair ng integrated, yung lalong ganitong klaseng unit. Kung ayaw niya mag-relay, ayan, kuskusin nyo and then varnishan nyo. Sana pares tayo ng trouble kasi meron pa tayong isa, yan nakapatong sa speaker na yan. Ganun din yan, Kevlar GX
5UV rin yan. Same na same model. Okay. Dahil lumabot ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.